na. Christmas na. No? At pag ganito pong mga petsa, ganitong panahon, tayo pong lahat ay excited dahil siyempre may mahabang Christmas break at ito pong pagkakataon upang tayo po ay magkaroon ng pagtitipon with our family. No? At sa mga empleyado, excited po tayo pag mga ganitong petsa dahil malapit na ang bonus. Bonus pala po. Mga Christmas bonus. Yan, no? At syempre sa mga bata at sa bawat isa sa atin, excited po tayo. Sana ang ating mga anak, yung ating mga anak, nagpe-pray sila, Lord, sana meron kaming gift. At tayo din, no? At umaasa tayo na meron tayong gifts. No? Gusto niyo bang magkaroon ng regalo sa Pasko? Amen. Siyempre naman, gusto natin meron tayong matatanggap. No? Pero, alam niyo po ba, for me, para sa akin po, araw-araw po Pasko. No? Dahil araw-araw tumatanggap ako ng regalo mula sa Panginoong Diyos. Okay? At meron pong magandang regalo na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito pong regalong ito ay laging nasa sa atin. No? Lagi tayong meron ito. And in fact, starting this Sunday until sa mga susunod ko pong mensahe, it will talk about gifts from God. No? Yan. Mga regalo na alam nyo mga kapatid, hindi natin napapansin. Ito pala ay mga regalo na ng Panginoong Diyos na dala-dala na natin araw-araw. Hindi lang natin napapansin. At siguro, magandang maunawaan natin itong mga regalong ito para nang sa ganon, mas mag-iba ang pananaw natin sa ating pagbibigay ng pasasalamat, ng papuri. Sa tuwing pupunta tayo dito, aawit at sasamba sa Panginoon. At ngayon pong Sunday na ito, ngayon pong gabing ito, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang unang part ng mensaheng ito, ang unang-unang regalo na gusto ko pong i-share sa inyo. At yan po ay ating aaralin ngayong gabi. And before we go further, pwede pa tayo sa daling yumuko at nais ko pong samahan nyo ko na tayo po'y humiling ng gabay mula sa banal na Espiritu ng Diyos. Panginoon, aming Ama sa langit, patuloy po kaming sumasamba, patuloy po kaming nagpapasalamat, patuloy po kaming nagpapakumbaba, Panginoong Diyos, sa iyong banal na presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At Lord, sa gabing ito, hinihiling po namin, Panginoon, ikaw nga po ang mangusap. Ikaw nga po ang tunay na magturo sa amin. Lord God, baguhin mo po ang aming buhay. Lord, transform our life, Lord God, for the better. And Lord, inihiling po namin na ikaw nga pong magpapala. At sa gabing ito, bukas ang aming isip, bukas ang aming puso sa bawat salita mo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong salita ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Sige po, sabihin po natin Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ito po ang unang regalo na alamin muna po natin ngayong gabi. Sa mga susunod na preaching, I will be sharing to you some of the gifts. Well, ito po ang unang regalo na gusto ko pong i-share sa inyo in Romans chapter 5, verse 1. It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano yung regalo na meron tayo? We have peace with God. No? Ito po ay isang napakagandang regalo. No? Dahil ngayon, sa harapan ng Diyos, banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat, tayo po ay meron ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. We have peace with God. Kumbaga sa terminology ng mga kabataan, bati-bati na po tayo ng Panginoong Diyos. No? Meron na tayong magandang, tayo po ay friendship na ng Panginoong Diyos. No? We have peace with God. Alam niyo po ba, yung regalong yan ay meron tayo, yan po'y tinanggap natin sa Panginoong Diyos. Kayo ba'y nagagalak? At kayo po kaibigan na ng Panginoong Diyos? Sige ho, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Alam nyo,
kung paano mo tinatanaw itong regalong ito, ganun ka magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ganun ka excited na laging pupunta, nasasamba at magpupuri sa Panginoong Diyos. No? Kasi po, alam nyo, nung umpisa, in the beginning, wala ho tayong maayos na relasyon sa Panginoong Diyos. Sa katotohanan, sabi po ng Colossians chapter 1, verse 21, tingnan po ninyo mabuti. At one time, merong dating panahon, you were far away from God. Malayo kayo sa Panginoong Diyos. And you were His enemies. Tayo daw po ay kaaway ng Panginoong Diyos. Bakit? Because of the evil things you and I did and thought. Tayo yun. No? Dahil tayo sa kagagawa natin, because of the evil things, the evil thoughts, inisip pa lang natin. Tayo ang may kagagawan. Bakit tayo naging kaaway ng Panginoong Diyos? At one time, yun po ay nung unang panahon. Hindi ngayon. Nung unang panahon, at one time, bakit ko po nasabi? Kailan yung panahon na yon? Yung po ay nakaraan na, tapos na. Dahil ngayon, friendship na tayo with God. Yun yung regalong tinanggap natin. Bakit ko nasabing noon? Kasi po, yung salitang were, ano po, ibig sabihin, nakaraan na. No? Tapos na. At one time, noong nakaraan, isang panahon, noong nakaraan, tayo malayo sa Panginoong Diyos. Tayo ay hindi friendship sa Panginoon. Kaaway, kagalit. We are enemies of God. No? Just imagine, kapatid, kung ang kaaway natin tingnan nyo na lang, dito po sa lupa. Kung ang kaaway mo, kagalit mo, hindi kayo bati ng tatay mo. How would you feel? Hindi kayo bati ng nanay mo. Hindi kayo magkasundo, magkagalit kayong magkapatid. Or kayong mag-asawa. For whatever reason, may ginawa ang misis mo, may ginawa ang asawa mo, ang husband mo, nagalit ka. Ano sa palagay mo? Are you comfortable with this? Masarap ba ang may kaaway? Tanungin mo nga yung katabi mo, masarap bang may kaaway? Amen. Amen. Di ba hindi? Uncomfortable ka. Hindi ka komportable. Sa totoo lang, sa isang magkapatid, excuse me, sa loob ng tahanan, pag kayo'y magkagalit, pag hindi kayo magkasundo, sa loob ng bahay, kung hindi kayo nag-aaway na parang asot pusa, ang gulo-gulo ng bahay, hindi kayo nagkikibuan, nag-iniwasan. Ganun din sa mag-asawa. Kung ang mag-asawa hindi magkasundo, no, hindi sila pati, no, kung hindi man sila nagbabatuhan, hindi rin sila nagsasakitan, hindi sila nagsisigawan, nagpapakiramdaman kapag nandyan si Mr., si Mrs., hindi pupunta doon. Pagka si Mr. ay nanonood ng TV, nasa sala, si Mrs., kahit gusto nang maupo sa sala, hindi siya makapunta. Bakit? Nandun yung kaaway niya Nandun yung kagalit niya Meron mo ba rito mag-asawang magkagalit? Buti naman, wala. Napakasarap talaga sa Church of God. No? Walang nag-aaway na mag-asawa. Praise the Lord. Pero sa totoo lang, no? It's very uncomfortable. It's very limiting. Kasama mo sa trabaho, kagalit mo. Hindi ka mapakalin. Hindi ka komportable. Kagalit mo yung boss mo. Paano pa kung sa loob ng simbahan? Nakikita mo yung kasama mo sa church. Leader mo, kamanggagawa mo, kagalit mo, di kayo magkasundo. Paano na lang? It's very limiting. Dati, yung kasama mo sa ministry, tuwing sisimba kayo, excited kayo, no? Kayo pa'y magka-angkla, uupo kayo, lagi na lang kayong nandyan sa upuan na yan. Hindi kayo umaalis. Reserve ito sa ating dalawa lang. Ngayon, nung magkagalit na kayo, no? Ay, naunahan ako. Hahanap ka ngayon, di mo malaman kung saan ka uupo. No? Very
fleeting. Alam niyo po ba, pag may kagalit tayo, para bang yung araw-araw na dinadaanan mo, halimbawa, isang tulay, it is like you have burned the bridge pag may kagalit ka. Parang sinunog mo na. Parang pinutol mo na yung tulay na yun. Hindi ka nadadaan doon. Ayaw mong dumaan doon. As if, para bang hindi mo kailangang dumaan. Kahit kailangan mo pumunta doon, hindi ka dadaan doon. Kasi bakit? May kagalit ka eh. May kaaway ka. Ano ba magagawa ng kaaway mo? Wala. But church, imagine mo na lang. Paano kung ang hindi mo ka-friendship, hindi kayo bati ng Panginoong Diyos? Yun ang kondisyon natin before. That was our condition before. Hindi natin bati o kasundo ang Panginoong Diyos. Sinabi na mismo ng Colossians 1:21, you were far away from God. You were God's enemies. Malayo tayo sa Diyos. Bakit? Bakit? Paano tayo naging kaaway ng Panginoon? How did we become God's enemies? Alam niyo po, ito pong ginawa ni Adan at ni Eva. Ito pong ginawa ni Adan ni Eva, doon pa lang po sa paraiso, in the Garden of Eden, sinunod ni Eva at ni Adan yung kanilang gusto. Ang sarap naman po kasi pagkakaibigan mo ang Diyos na ma-impluwensya sa lahat. Pwede mong, sabi ng Panginoon, lahat ng meron dyan sa paraiso, pwede mong kainin. Pwede mong pakinabangan ang lahat. Pwera lang sa isang puno. Natatandaan niyo po ba yung kwentong yun? Kaya lang, because of si Eva, pinairal niya yung gusto niya, yung sarili niya, yung offer ng mundo, yung ino-offer sa kanya, kainin mo yan, masarap yan, mabubusog ka niyan, magiging matalino ka dyan, huhusay ka dyan. Dahil sinusunod niya mga bagay na yun, winalang halaga niya. Hindi niya isinaalang-alang yung relasyon niya sa Diyos, na sila'y good terms ng Panginoon. Sinunod niya yung gusto niya. Kaya nga ho sabi po sa Romans chapter 8 verse 7, nililinaw din po ito. Sabi dito, we become God's enemies when we allow our sinful nature to control us. Yung gusto mo, yun ang ipipilit mo. Kahit na alam mong hindi yun ang gusto ng Diyos. Alam mong labag sa Diyos yun, ayaw niya yun. James chapter 4 verse 4, you can verify this. You become against God when you choose the offer of this world. Yung mga ino-offer ng mundong ito, yun ang susundin mo. Pipiliin mo po sa dalawang yan, yan po ang nangyari kila Eva at Adan. Pinili ni Adan, pinili ni Eva, sundin nila yung gusto nila. Yan po ang ginawa nila. Alam nyo, sa totoo lang, nangyayari pa rin yan ngayon. Paano? Paano? Pinipili pa rin natin yung gusto natin na, yung alam mo na dapat para sa'yo. Sa iniisip mo, ito, tama, ito, para sa akin, ito gusto ko. This is my desire. Katulad na lang po sa mag-asawa. No? Dapat, ang husband and wife, faithful to each other. Amen po ba yun? Yun ang gusto ng Diyos. Maging faithful tayo. Kaya lang, dahil tayo may sariling gusto, yun ang susundin natin. Gusto mo pa ng isa. Dadagdag ka pa ng isa. Sa totoo lang, when the world is offering, sabi ng mundo, pwedeng mag-asawa, lalaki at lalaki. Pwede ba yun? Sabi ng Diyos, hindi pwede. Alam nyo, sa totoo lang, ang hirap ngayong sabihin, ang hirap sabihin, kung ang isang nakikita mo ay ang ganda, wow, ang sexy, pang Miss Universe to. Paano ka nakakasiguro sa mga kalalakihan at binata ngayon? Paano ka nakakasigurong babae nga yan? Alam mo, kapatid, sa binata na nandito, para masiguro mo bago magpakasalan niya,
pa-x-ray mo muna. Pa-x-ray mo. Sa x-ray, i-reveal sa kanyang skeletal structure kung yan ba'y babae at lalaki. Makikita sa tadyang, sa ribs. Ang ribs ng babae, kompleto. Kung 13 dito, 13 sa kanan, 13 din sa kaliwa. Sa lalaki, pag in-x-ray mo, 13 sa kanan, 12 sa kaliwa. Kaya pagka may nakita kang isang babae at gusto mong pakasalan, pwede bang magpa-x-ray tayong dalawa? Diba? Pag nakita mo na, sasabihin mo, ito yung tadyang na hinugot ng Diyos sa akin at ginawa ng Diyos na babae upang maging partner ko sa buhay. Kasi kung sa bawat isang lalaki, humugot ang Diyos ng isang tadyang. At si lalaki, hahanapin niya yung tadyang na yun. Ayun, yung tadyang ko, ang ganda. Ang sexy. Eto na. Kukunin mo, eto nga, yung nawawala kong tadyang. Aangkinin ko na to. Ikakabit ko na ito para makumpleto ako. At sasabihin mo, Panginoon, selyuhan mo na ito ng kasal. Paseselyuhan mo na. Ito yung nawawala kong tadyang. Ang ganda, ang sexy. 34, 24, 34. Nung napakasalan na, naselyuhan na, lumipas ang maraming panahon, sumasak yung tadyang. Namagana yung tadyang. Hindi na 34, 24. Pero, naging 60, 60, 60. Namaga. Ay, at gusto mo na, humanap ka na, hindi yata ito yung tadyang laki. Mali yan. Kapatid, ipipilit mo ngayon yung gusto mo. Ipipilit mo. We are far away from God. Pag sinabi ng Diyos, isa lang ang tadyang na binigay ko para sa iyo. Kaya nga ang lalaki, no, sabi nila, kapag nagkakaedad daw ang babae, talagang lumalaki. Namamaga daw talaga. Kaya pala ang lalaki, no, para magkasya yung namagang tadyang, lumalaki din ang tiyan. Yun pala yun. Salamat. Joke lang po yun. Kapatid, Romans 8 verse 7. We follow our own desire. Hindi natin isinasaalang-alang yung gusto ng Diyos na dating relasyon, magandang relasyon ng Diyos sa tao, at sinasabi ng Diyos, dito ka sa paraiso. Dito ka, akong bahala sa iyo. You are protected there. You are well provided there. Basta ayos ang relasyon natin. Kaya lang, ang tao, pinili niya lumayo sa Diyos. Because, Romans 8:7, he followed his own desire, his sinful nature. James 4:4, natukso siya sa offer ng mundo. Sinong gagawin niya yung offer ng mundo? Basahin niyo po. And they become against God. Imagine nyo na lang, kapatid. Kung tayo, sinira natin yung relasyon yun, wala tayong magandang relasyon sa Panginoon noon. Walang humahanap sa Panginoon noon. Tanungin mo yung katabi mo, hinanap mo ba ang Diyos, no? Walang humanap. Romans chapter 3. Basahin niyo po. Walang humanap sa Panginoong Diyos. Walang naghanap sa Panginoon. We were all far away. Lahat tayong hinahanap natin. Yung desire natin, yung gusto natin. So we become separated from God. Dati, malayo tayo sa Panginoon. Kapag ikaw ay malayo sa Panginoon, separated, away from God, and we were God's enemies, ano mangyayari sa atin? Isang example, Jeremiah chapter 5, verse 23 to 25. Sabi po dito in verse 23, but these people have stubborn, matigas ang ulo, ipipilit yung gusto,
And, ano pa? Rebellious hearts. Hindi nila isasaalang-alang yung relasyon namin dati. Kakalimutan nila ang Diyos at pipiliin nila yung gusto nila. They have turned aside and gone away. Lumayo sa Diyos. Sinong lumayo? Ang Diyos ba o ang tao? Ang tao. Kaya ang tao, in verse 24, ito pong na-experience. Sabi po dito, kapag kaaway ng Diyos, they do not say to themselves, ito yung mga taong lumayo sa Diyos, itong sinasabi nila sa puso nila, let us fear the Lord our God. Wala ito sa puso nila. Hindi nila ito bokabularyo. They do not say to themselves, let us fear the Lord our God, who gives autumn and spring rains in season. Walang magdidilig ng kanyang mga pananim. Diyos na who assures us of the regular weeks of harvest. Kapatid, kahit ano palang tanim mo, kahit ano palang pagsisikap mo, kapag hindi kayo friendship ng Panginoon at wala ang pabor ng Panginoong Diyos dyan, kahit anong pagsisikap mo, hindi ka nakakasiguro. You are not assured na meron kang aanihin. Hindi ka nakakasiguro. Pero ang kaibigan ng Diyos, sigurado ko, ang itinanim mong kaunti, patutubuin ng Panginoong Diyos yan. Kahit gabi natutulog ka, patutubuin ng Diyos yan. Pasisibulin ng Panginoon at sisiguraduhin ng Diyos, mamumunga ng sagana ang lahat ng pinagsikapan mo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kung ibibigay ng Diyos ang kanyang pabor, kung maganda ang relasyon natin sa Panginoon, if we have peace with God, kung tayo'y kaibigan ng Diyos. Alam nyo, ang tao, naghahanap tayo ng mga kaibigan na may impluensya. Amen? Naghahanap tayo ng mga tao, lalo na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga padrino, kaibigan, koneksyon. Dahil itong mga impluensya nila, itong mga taong may mga impluensya, saan man yan? Sa kumpanya, sa eskwelahan, sa gobyerno, ano mamang institusyon niya. Mas maganda, iniisip ng tao, maganda meron tayong koneksyon, meron tayong kaibigan na may impluensya, merong authority. Bakit? Dahil yung pwede niyang magawa, maibibigay niya sa atin ang pabor na yun. Kapatid, mas pipiliin mo ba ang pabor na mula sa tao? Ako, mas pipiliin ko pabor na mula sa Panginoong Diyos. Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Lahat ng impluensya dadaigin ng Panginoong Diyos. Yun ay kung tayo ay may maganda. Meron tayong magandang relasyon sa Diyos. Na buo ulit, we have peace with God. Dati, wala tayo no. We don't have peace with God. Kaya po sabi po sa verse 25, your wrongdoings have kept this away. Wala yan. Huwag kang maniguro. Nasasagana ang pagsisikap mo. Your sins have deprived you of good. Wala kang sisiguraduhin dyan. Wala. Pero, ngayon na tayo'y we have peace with God. Sabi po doon sa ating binasa kanina, paano ba tayo nagkaroon ng peace with God? Paano? Ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na gusto nating maging kaibigan natin at mabuo uli ang relasyon, hindi ito nasusuhulan. Amen mo ba? Kahit gano'n pa kalaki ang iyong pork barrel, kahit gano'n pa karami ang iyong pita, wala yan sa Panginoong Diyos. Hindi mo madadaan sa suhol ng Panginoon.
Pero paano nagkaroon tayo ng peace with God? Paano? Tanungin mo ngayon katabi mo, paano ba tayong nagkaroon ng regalong yun? Now, we have peace with God. Kapatid, tanungin ko lang sandali. Do you have peace with God? Friendship ba kayo ni Lord? Amen ba? Pwede ko bang makita sandali yung friendship na kay Lord? Ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, we have that gift. Meron na tayo ng regalong na yun. Pati na tayo ng Panginoon. Meron na tayong nabuong magandang relasyon ulit. Dati kaaway tayo, ngayon buo na ulit. That's the gift that we have every day. Ang tanong, paano nangyari na nabuo uli ang relasyon? Paano? Anong ginawa mo, kapatid? Samantalang tayo ang gumawa ng hindi maganda. Tayo ang sumira ng relasyon. Paano? Anong ginawa mo? Kalabitin mo nga yung katabi mo. Paano bang ginawa mo? Naging kaibigan kayo ng Diyos ulit. Paano? How did we have that peace with God? Paano? Hindi naman natin ikaw ba yung tao para to gain peace with God, para mabuo uli yung relasyon. Lord, pag Semana Santa, pag Abril, Marso, Mayo, kung ano mang buwan yan, no? Pupunta ka doon at puwapasan ka ng krus. Habang pinapasan mo yung krus, hinahagupit ka. No? Hinahagupit ka. No? Hinahagupit ka ng mga kung ano-anong panghagupit na may tinta. Magpapapako ka sa krus na kailangan yung ipapako sa'yo nakababad sa alcohol ng 1 taon para hindi ka ma-infeksyon. Yun bang ginawa mo? Paano ba tayo? How did we have that peace with God? Paano nga ba? Ano bang ginawa ng tao? Ano bang ginawa ng taga-Church of God to have peace with God? Para maintindihan po natin, balikan po natin sandali yung ating inaaral na verse. Romans chapter 5 verse 1. At basahin ko po mula sa umpisa, sabi po dito, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pag sinabing through our Lord, sa pamamagitan ni Jesucristo, nagkaroon tayo na buo uli ang ating relasyon. Kapatid, anong ibig sabihin nun? Para mas maintindihan pa natin itong verse 1. Pupunta tayo ngayon sa verse 10. Ito po ang sabi sa verse 10. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies. Nung tayo'y hindi pa pati sa Panginoong Diyos, kaaway pa tayo ng Panginoon, gumawa ang Diyos ng paraan para mabuo ulit ang relasyon na yun. At yung paraan na yun, para patunayan niya na totoo, para patunayan ng Panginoong Diyos na totoo siya, na gusto niyang buuin ulit ang relasyon. Isinugo niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Si Jesus, willing mamatay hanggang sa krus ng Kalbaryo para patunayan, gusto kong buuin ang relasyon sa iyo ulit. Wow! Kapatid, sino bang gumawa ng kasalanan? Sino ba ang lumayo sa Diyos? Sino ba ang sumira ng relasyon ng Diyos at ng tao? Ang Diyos ba? It is tayo ang sumira ng relasyon na yun. Si Adan at si Eva, sila ang sumira ng relasyon. Tayo ang sumira ng relasyon. Lumayo tayo sa Diyos. Amen po ba yun? Ang Diyos,
Imagine mo ito, kapatid. Ang Diyos pa ang gumawa ng paraan para manumbalik ulit ang relasyon niya sa atin. Meron bang tao, meron ba sa atin dito na pag ginawan ka ng masama, ikaw pa ang gagawa ng mabuti para hindi masira ang relasyon? Meron ho ba rito? Huwag po kayo mag-alala, hindi ho namin kayo papako sa krus. Meron ba? Kapag ikaw ba ay hinold up, akin ang cellphone mo. Ay, ito cellphone ko. Yung wallet, ito pa, gusto mo? Parang friendship tayo. Gagawin mo ba yun? Kapag ikaw ay ninakawan, ninakaw sa iyo mga pera mo, alahas mo, ibibigay mo pa yung appliances mo, ito pa, uy, magnanakaw, huli ka. Para friendship tayo. Meron bang taong gagawa nun? Kung sakali ako ay pagsasamantalahan, alagay nyo, meron? Pwede bang gumamit ng illustration, babae? No? Pag isang babae, pagsasamantalahan, dinapurat ang kanyang puri, anong gagawin ng babae? Siya pa ang lalapit doon sa lalaki. Uy, pinapatawad na kita. Basta friendship tayo, ha? Meron bang gagawa nun? Pero kapatid, ang Panginoong Diyos, gusto niyang patunayan. Siya ang gumawa ng paraan para mabuo ang nasirang relasyon ng Diyos at ng tao. He gave His Son to die on the cross for you and for me. Kapatid, gusto ko lang makita ninyo in a very vivid video paano at gaano kahirap para patunayan ng Diyos na siya'y totoo, na gusto niyang buuin ang relasyon sa iyo. So that the peace with God, yung regalong yun, makita mong totoo at sincere ang Diyos mo. Gaano kahirap ang dinaanan ng Diyos para patunayang mahal ka niya. Pwede ko natin panoorin sandali sa maiksing video ito. Church, tiniis ng Diyos ang lahat ng yan para hindi ka malayo. Para gusto niyang patunayan sa iyo, anak, buo ang pagmamahal ko sa iyo. Ayokong malayo ka. Gusto ko tanggapin mo ang peace offering ko sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Tiniis ng Diyos ang sakripisyong yun. Kung ikaw isang ama o isang ina, matitiis mo ba ng iyong anak maghihirap ng ganun para sa kabutihan ng marami? Ang Diyos Ama sa langit, tiniis niya. Dahil gusto niya buuin ulit ang relasyon niya sa iyo. Gusto niya maging pati tayo ulit magkasundo. Pero hindi ang Diyos ang gumawa ng parang masama. Pero siya ang umabot sa atin. Kapatid, ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano ba ang meron ang tao? At ganun
na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito ba ang malungkot? Sa kabila ng hirap na yun, sa kabila ng katotohanan at sinseridad ng Diyos, ang tao ayaw pang tanggapin. Ayaw pang paniwalaan. Sa nakita niyo pong illustration, kapatid, tandaan mo, ang tinanggap mong peace right now, isang magandang relasyon, ganun kahirap ang dinaanan mo para mabuo uli ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya sa tuwing sasamba ka, sa tuwing magpupuri ka, sa tuwing dadako ka sa lugar na ito at pupurihin mo, pasasalamatan mo ang Panginoon, alalahanin mo gaano kahirap at sakripisyo ang dinanas niya para ikaw ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga dapat mas excited ka, Lord, itong pagkakataon ko para pasalamatan ka, para purihin ka at sambahin ka. Ikaw ang gumawa ng paraan. Wala tayong ginawa. Ang kailangan lang natin gawin, maniwala tayo, tanggapin natin na yun nga ang ginawa ng Diyos para sa atin. At nung naniwala ka, nung tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos na yun, tinanggap mo si Jesucristo, kapatid, na-restore muli. Kaya naging friends tayo uli ng Panginoong Diyos. And that is the gift that we receive. It is a gift kasi wala tayong ginawa. Yun ay bigay ng Diyos sa iyo. At nang tanggapin mo yun, yung peace na yun, yung relasyon na yun, yung nagkaroon tayo ng magandang kasunduan uli ng Panginoon. Kapatid, yun ay regalong bigay ng Diyos sa iyo. Araw-araw, dala-dala mo yun. Nasa sa iyo yun. Hindi binabawi ng Panginoong Diyos sa iyo. Kaya, every day, you receive a gift from God. Pwede ko ba nating pasalamatan? Hallelujah. Pwede ko ba tayong tumayong lahat? Hallelujah. Hallelujah. Church, ngayong gabing ito, naunawaan natin, dati kaaway tayo ng Panginoon. Ngayon, pati na tayo ng Panginoon. Siya ang gumawa ng paraan. Inabot tayo ng Panginoong Diyos. Isang napakagandang regalo mula sa Panginoon. Every day. Now, this is my challenge. Itong malaking challenge sa atin. Kapatid, meron ba sa inyo pamilya? Meron bang mga tao sa iyo na gumawa ng masama? Meron ka bang kagalit? Meron ka bang mahal sa buhay? O sino man na nasaktan ka? Physically, emotionally, nasaktan ka? Willing ka bang yung naranasan mo na inabot ka ng Panginoong Diyos, willing ka bang umabot din at magbigay ng pagpapatawad? Gusto mo bang mabuo muli ang relasyon na yan? It could be nasira ang relasyon mo sa tatay mo dahil ang tatay mo iniwanan kayo, sumama sa ibang babae, or nanay mo hindi kayo magkasundo, kapatid mo, ate mo, kuya mo, sino mo man yan. Kapatid, meron kang sama ng loob. Gusto mo bang mag-release? Gusto mo bang iwanan na dito yan? Sa altar ng Diyos. At sabihin mo, Lord, bago pa man dumating ang Pasko,
Gusto ko nang mag-release. Gusto ko nang magpatawad. Gusto ko na, Lord, yung nasirang relasyon na yun dati, kung sino man yun, sa magulang mo man, o sino, gusto mo nang mabuo ulit. Kapatid, kung yan ang gusto mong mangyari ngayon, inaanyayahan kita dito sa altar ng Diyos. Release all the pain and release forgiveness. Hayaan mong makalaya tayo. At hayaan mong maramdaman nila yung mga taong yun na tayo'y handang magbigay ng magandang regalo din. Katulad ng magandang regalo na tinanggap natin sa Panginoon. If that is your prayer, come as the praise and worship. Sing this song. Come. Release whatever pain. Ask forgiveness. And